Isang simpleng tip mga kaps doon sa mga ka-DIYers natin, doon sa mga bago pa lang. Ano ba ginagamit natin sa pag-sander ng ating mga projects? Bali yan, 80 grit mga kaps yan na sandpaper. Pwedeng itim, pwede yung kulay pula. Pero based dun sa mga nagamit ko na, maganda yung kulay pula mga kaps, yung Mirka or Concord, yung carbide abrasive sandpaper. Pero okay din naman ito mga kaps, matibay din naman itong kulay itim na to. Bali pagkatapos nating bilugin ng mga kaps, sentrohan natin ng guhit at gagamitan ko nga nitong pinagputulan ng jointer planer blade. Bali 1 and 3/4 yung lapad niya mga kaps. Pero pwede naman kayong gumamit dyan ng gunting. Pero mas madali kasi ito mga kaps. Tapos nilagyan lang din natin ng maliit na butas sa gitna para susuot yung ehe nung ating angle grinder. Ang gamit natin dito mga kaps ay yung flat sanding disc. Yun yung pinaka base natin. Ayan, tapos yung mga pinaggamitan. And then lalagyan natin itong bagong ginupit natin mga kaps. Tapos yung locking nut. Pagkatapos nyan, ayan, pwede na natin siyang gamitin. Dati kasi ang ginagamit natin mga kaps is rugby. Yun ang pinandidikit natin. Tapos may flat disc tayo. So mas madali itong gamitin. Mas madaling magpalit. Ang kaibahan lang nito mga kaps dun sa dating way ng pagkakabit natin ng sanding paper ay yung pagdidikit ng rugby nga or yung contact cement. At ang kagandahan dun, lahat kumakain. Pero dito sa isa na to, yung gitna hindi kumakagat. Pero okay lang din naman. At least mas mabilis natin siya na ikakabit at mas madali natin siyang napapalitan. Hindi na natin kailangan pa ng contact cement para maidikit yung sandpaper na gagamitin natin. Pero paalala mga kaps, hindi rin ganun kadali yung paggamit nitong power sander na to dahil sa una, mabilis yung ikot ng ating angle grinder. So yung iba, yung diskarte nila, ginagamitan ng voltage regulator para bumagal yung speed niya. So from 220 gagawin nating 110. So pero kapag nasanay ka naman mga kaps sa paggamit ng power sander na to, madali na lang din siya mga kaps. So ayan, paano? Sana nakatulong ito sa mga kaps natin na bago lang sa woodworking. At malaking bagay ito sa inyong journey sa pag-aaral ng woodworking. Mapa DIY man yan o sa mga projects na ginagawa natin.